Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is sino nga ba ang totoo? Na kanino nga ba ang tama? Nasa Roman Catholic ba o nasa Protestant? So, sabi dito sa verse na Ephesians 4:1-6. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another love. Make every effort to keep that unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one Spirit, just as you were called. So, just as you were called. One hard faith, one Lord, one faith, one baptism, one God, one Father of all, who is all over through it all. So, ang topic po is patungkol sa historical theology. Ano ba ang historical theology? Sabi dito, studies how to beliefs across the countries have understood God's truth. It connects us to rich heritage from the early church fathers who reformers from ancient creeds to modern confession, while different areas brought different emphasis, one trans remain. Christ is Lord. These disciples reminds us that we are not isolated but part of a timeless body of Christ that despite differences seeks to know, glorify God. So, dito is sinasabi ni Apostol Pablo para sa mga Epeso. Dinidiscuss ni Apostol Pablo dito yung nature ng church. So, bilang isang bilanggo, si Apostol Pablo, nakikiusap siya na mamuhay bilang nararapat sa kung sinong tinawag ng Diyos. So, dito sinasabi ni Apostol Pablo na matutong magparaya, mapagmahal sa isa't isa. Dito kasi in-emphasize ni Pablo kung ano yung pagiging church, pagiging like Christ. So, dito, merong sinasabi niyang may nagbubuklod sa lahat. Na meron tayong, na tinawag tayo na may isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautiso, isang Diyos, isang Ama natin lahat. At higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili para sa lahat. Now, yung first teaching natin for today is religious people tend to forget love and grace while fighting, even killing, over doctrines. So, yung ginasabi ng verses na to, yung body of Christ, the church, isa lang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi hati-hati at hindi dapat nag-aaway-away. So, there's one body, one spirit, and one Lord, one faith, one baptism, and one God, and Father of all. So, yung mga tao na hindi napopokus sa Diyos, kundi nakapokus sa religion, at mga katuruan ng religion, nakakalimutan nila yung totoong pag-ibig. Nakakalimutan nila yung biyaya ng Diyos. Nakakalimutan nila yung, sabi sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bear one another with love. Nakakalimutan nila yung mga religious people that so focused on religion, yung love and grace. At nauuwi lahat sa patayan, samaan ng loob, pagkakanya-kanya, pag-aaway-away, dahil sa doctrines, over doctrines. Sa historical theology, ang dami nangyari patungkol sa religion. Talagang killings ang nangyari.
dito, nag-aaway-aaway lang sa religions. But before, killings talaga, patayan talaga, massacre talaga when it comes to religion. So, sabi din, example ng history is yung Bartolome Massacre. Minasacre yung mga Huguenots, yung mga Protestant ang nagmassacre sa mga Roman Catholic. Yung mga Protestante naman, inusig naman or pinarsecute naman yung mga Anabaptists or yung mga Anabaptists, yan. Nilunod sila. At ang issue lang dito is baptism. Ganun kaliit na bagay lang, no? So, there is an inquisition also. Yung samot-saring pag-iimbento kung paano torture yung tao. Sino yung gumawa na ito? Mga Espanyol, mga Roman Catholic na na-experience din natin dito sa Pilipinas sa history natin kung paano pinahirapan ng mga Espanyol. So, Spanish Inquisition dahil iba yung pananampalataya nyo or iba yung pananampalataya ng tao, talagang pinapersecute ng mga Roman Catholic, ng mga Espanyol. So, meron ding sa history, makikita natin din yung Christian, laban sa Christian. Mga nananampalataya sa kapwa sa Christian, di ba? Kumbaga tinapon ng mga Protestante yung mga ilang opisyal ng mga Roman Catholic, di ba? Nag-spark ng 30 years war. Milyon ang namatay because of that. So, sa history, ang daming patayan because of the religion. Mga differences of theology, pagkakaibang pananampalataya. And malaking factor yung politics. Diba? So, umaabot sa sukdulan yung pag-aaway ng mga Protestant, Anabaptist, kung walang politics. So, matindi yung factor ng politics. So, kung yung history, hopefully, wag nang maulit na outgrow na yan bilang tayo mga Kristiyano na natutunan natin, we don't kill, we don't fight over these things. Sa halip dinidiscuss lang yan, may debate lang. And point number 2, their beauty in unity amidst diversity within Christianity. So, yung mga religious people, nakapokus sa religion, hindi sa Diyos, kaya nakakalimutan yung love and grace. Now, ngayon, mas nakikita natin yung diversity, di ba? Sa community, sa church, may iba't ibang paniniwala. Okay lang na may iba't ibang paniniwala. Basta, merong pagkakasundo sa isang essentials. Merong beauty, merong kagandahan sa unity. Nagkakasundo, united, kahit magkakaiba yung religion within Christianity. So, merong tao na maririnig mo nagsasalita ng iba't ibang paniniwala mo. Pero ang mahalaga, merong sa pinaka-importanting doctrines nagkakasundo. The church must preserve the essential faith of the truth through the ages. Okay lang, magkakaiba tayo sa maliliit na paniniwala. So, okay lang yon. We have to respect that. Example, may taong naniniwala sa impyerno, ikaw hindi ka naniniwala sa impyerno, okay lang yan. So, maliit na bagay lang yon. Kahit iba yung paniniwala mo sa ganong case, sa ganong issue, okay lang yan kasi yung impyerno, hindi naman yan ang dapat ang magpapahiwalay. It doesn't matter. What matters is we are united with Christ. So, napakasimple lang ng mga issues before. Magkakaiba lang ng religion na nagiging cause kung bakit nag-aaway-away at nagpapatayan. So, sa application sa life natin, dapat hindi tayo nakabase dun sa theology dahil sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya. So, maganda application natin, agree to disagree in love, be gracious in non-essential doctrines, commit to the essential doctrines of the faith. So, sabi nga dito sa verse na to,
Be completely humble and gentle.